Kabanata 2416. Mars hits Earth. Dapat kong sabihin na ang retreat ni Hades ay nagparamdam pa rin sa kalaban na medyo nagulat. Kung titignan kasi ang dating ugali ni Hades, parang hindi siya atras kahit anong mangyari. Ngunit sa oras na ito, hindi lamang siya umatras ng malinis at maayos, kundi lumakad pa siya ng walang pag-aatubili. Ang templo ng Hades ay mabilis na umatras mula sa lambak, at ang lugar ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Tila wala pang namatay, at tila hindi kailanman tumunog ang putok ng baril. Matapos umatras ng 1 kilometro, tumawag si Hades sa telepono. Narinig mo ba ang pag-uusap sa gilid ko? Matagal na pala bago nang magkaharap ang dalawang panig. Hiniling na niya sa mga tao na buksan ang kanilang mga mobile phone, ay dahil ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Sun Temple, at ipinadala ang pag-uusap dito ng real time. Bakit pakiramdam ko may mali? Doon nang galing ang boses ni Surui. Ang distansya sa pagitan mo at sa akin ay hindi masyadong malayo, at makatuwirang hindi dapat magkaroon ng pananambang, saan nanggaling ang mga taong ito. At, kailan bumalik ang kalaban dito? Kung ang templo ng araw ay pumasok sa lambak na ito nang hindi namamalayan. Sa ilalim ng napakaraming baril, tiyak na mahaharap ito sa marahas na pambubugbog. Sa oras na iyon, ang buong hukbo ay maaaring mapuksa. Pag-isipan mong mabuti. Sabi ni Pluto, medyo mabigat ang boses niya, at alam ni Surui na may mali, at alam din niya iyon, pero medyo malabo pa rin siya saglit. Pagkatapos ng lahat, huminto siya, hindi niya itinuloy ang pagpunta sa Malmo Manor sa harap ng kaaway, para masabi niya kay Surui ang balita at hayaang magbantay ang Sun Temple. Ngunit hindi maaaring maging walang utak ang kalaban na hindi man lang niya ito maisip. Tumingin si Surui sa mga tao ng pamilya Malmo sa harap niya, nakasimangot at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsabi. Isa lang ang posibilidad, iyon ay, noong nakipaglaro kami laban kay Jack Cobra, sinamantala nila ang pagkakataon na the side turned. Sa paligid. Napakasama ng intensyon ng kalaban, at gusto nilang samantalahin ang pagkakataong mag-set up ng isang ambush para kay Surui. Siyempre. Kung ang labanan sa pagitan ng Sun Temple at ng Black Eagle Company ay isang talunan, maaari nilang kunin ito, nanunood ng labuyo at kabibe na labanan, at pagkatapos ay maupo at umani ng mga benepisyo ng mangingisda. Sa oras na iyon, ang Sun Temple at ang pangkat ni Jack ay nasa isang matinding labanan, at karamihan sa mga tao ay kasangkot sa labanan, at hindi nila napansin na may isang kaaway na lumihis. Outflanken. At sa oras na iyon, ibinigay ni Surui ang likuran kay Hades, at hiniling sa kanya na harangan ang pangunahing kalsada para sa pagtakas ni Jack sa likod ng panlabas na bulwagan ilang kilometro ang layo. Nang maglaon, talagang hinarangan ni Hades si Jack. Ngunit mula sa kasalukuyang pananaw, ang grupo ng mga kaaway na lumitaw ngayon ay sapat na tuso. At ito ay tahimik na naipasa mula kina Surui at Hades. Sa gap na iyon, pumasok siya sa paikot-ikot na paraan, at palihim na nagtago, halos magdulot ng malaking kawalan sa Sun Temple. Sa kabutihang palad, ginawa ni Hades ang paglalakbay na ito, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Biglang kinilig si Surui. Naisip niya ang nakaraang video ng nasusunog na hotel ni Rui Rancheng na pinagsasaksak online. Sa oras na iyon, ilang araw na ang lumipas mula noong insidente ng sunog. At makatuwirang hindi na magkakaroon ng mga bagyo. Ngunit sa oras na iyon, maraming mga dayuhang website ang nagsimulang mag-hype sa insidente. Hindi talaga maniniwala si Surui kung siya ang nasa likod ng masamang hangarin na propaganda. Nahuhuli ng mantis ang cicada, at nasa likod ang oriole. Sa oras na ito, biglang naisip ni Surui ang pangungusap na sinabi niya sa tagapayo ng militar. Ayun, mantis siya, at sa pagkakataong ito, naging oriole na ang mga umamba sa kanya. Ano ang layunin ng mga oriole na iyon? Tina-target mo ba ang Temple of the Sun, o sinusubukan mong i-target ang pamilyang Malmo? O, mayroon silang mas malaking gana at gustong kainin ang lahat ng dalawang puwersang ito. Malalim na sumimangot si Surui. Dahil, pagkatapos ng pagsusuri at pagsusuri, kakaiba pa rin ang bagay na ito. Hiniling ng kabilang partido si Hades, ang hari ng underworld.
na umatras, ngunit malinaw na sasabihin ni Hades kay Surui na pagkatapos na magbantay, tiyak na hindi niya pipiliing maglakad sa kalsadang ito na puno ng pagtambang sa nakaraan. Pagkatapos isipin ito, naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Surui. Ang kabilang partido ay sadyang nagbebenta ng isang kapintasan sa kanya, na humihiling kay Hades na ihayag ang balita kay Surui, na ginagawa ang huli na isang natural na pagpipilian na lumihis. Gayunpaman, kung talagang lumihis, magkakaroon ng mas masamang sitwasyon na naghihintay para sa Surui. Ito ay halos tiyak. Kaya, walang pagpipilian si Surui ngayon. Ang geographical na lokasyon ng pamilya Malmo ay medyo espesyal. Ang tatlong panig sa likod ng manor ay nasa likod ng mga bundok. Na lahat ay matarik na dalasdes. Maaari kang bumaba, ngunit napakahirap umakyat. Maaari mo lamang piliin na umalis mula sa harapan. Si Surui ay mayroon pa ring lakas tao upang protektahan ang tatlong panig ng bundok. Ang mga searchlight na iyon ay kinunan mula sa mga bundok na ito. Kaya hindi dapat piliin ang kaaway na magtago rito. Ang pag-alis sa Surui ay maaaring umalis sa kanyen 10 kilometro ang layo mula sa harapan, o umikot ng mas malayo sa harapan, iwasan ang kanyen, at lumihis sa lampas. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila kapag ang sasakyan ng Sun Temple ay nagmaneho sa mga pal-ikolikong kalsada. Ibinaba ang telepono ni Hades. Tumingin si Surui sa mga tao ng pamilya Malmo. Parehong sina Shilk at Wald ay tila may narinig na mali sa mga salita ni Surui. Sa paghusga mula sa ekspresyon. Ang templo ng araw ay maaaring nasa problema. Sa makatuwid, isang pag-asa ang bumangon sa puso ni Shilk na umaasang magiging abala lamang si Surui sa mga bagay na nasa harapan niya at makakalimutan siya. Gayunpaman, ito ay hindi posible. Tinitigan ni Surui si Silk, na may matinding lamig sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 araw, ibigay ang lahat ng mga ari-arian na plano mong ibenta sa Tyrannosaurus Organization sa mababang presyo, at magpapadala ako ng isang tao na partikular na kumonekta sa iyo. Hindi lamang siya humingi ng 10 beses ng kabayaran mula kay Walder. Ngunit nais din niyang magambag si Shilky ng higit sa kalahati ng buong Malmo Consortium. Ito ay nagdadagdag ng hanggang sa halos pag-hollow out ang Malmo Consortium. Hindi ito malaking bibig ng leon. Sa pananaw ni Surui, pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang mga bagay na ito na ginawa niya. Kung ikukumpara sa dalawang buhay na naglaho ng tuluyan sa mundong ito. Walang halaga ang pera, at ito ay ganap na hindi na mababawi. Narinig mo ba ang sinabi ko? Malamig na sabi ni Surui. Narinig ko. Ibinaba ni Silk ang kanyang ulo. Pagkatapos ng insidente ngayon, pinalitan niya si Rabasen at naging pinakamalaking makasalanan sa buong pamilya. Pero, sino ang nagpaalam sa kanila na provoke ang isang tao na hindi nila kaya? Dahil narinig mo iyon, gawin mo na. Pumunta ka. Isang salita ang sinabi ni Surui, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Siyempre, hindi nila kinalimutan si Rabson. Dahil alam na ni Chinyueran ang tungkol sa sunog sa panghabang buhay na hotel ni Ruiran. Dapat dalhin ni Surui si Rabasen sa kabilang panig para tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Ito rin ay isang makatwirang paliwanag para kay Chinyueran. Lumiko mula sa Surui hanggang sa mawala ang kanilang sasakyan sa malawak na kadiliman, ang pamilya Malmo lahat sila ay nasa isang estado ng katahimikan. Talagang dinurog sila ni Surui ngayong gabi. Kung ang prosesong ito ay tumatagal ng kaunti pa, ang mga taong ito ay magiging ganap na baliw. Timoy matapos humihip, ang amoy ng usok ng pulbere at ang amoy ng alikabok na lumulutang sa mga guho ay nagbigay pa rin sa mga taong ito ng pakiramdam ng pagkawasak. Sa isang gabi, kalahati ng kanilang mga tahanan ay nawasak, ngunit sa loob ng susunod na 10 araw, kailangan nilang mawala ang karamihan sa mga ari-arian. Ang pamilyang ito na may mahusay na reputasyon sa industriya ng hotel sa Europa ay bumagsak. Naglakad si Wald sa harap ni Shilk, tahimik na tumingin sa kanyang anak, at walang sinabi. Ang mabuting anak at mabuting apo na kanyang nilinang, lahat ay nagtaksil sa kanya ngayong gabi, at itinulak pa ang buong pamilya sa bangin. Tay, patawarin mo sana ako, pang mapait na iyak ni Silk, mukhang masakit talaga. Gayunpaman, napakasakit. Ito ay hindi na mababawi. Ayaw nang bugbugin ni Ward ang anak, napailing siya sa frustration, at naglakad patungo sa isa pang kastilyo.
Matanda na talaga ang figure niya na sobrang lungkot at lungkot ng mga tao. Lumakad si Glense sa harap ng mga taong ito at sinabi sa mahinahong tono. Hindi ka na matutulungan ni Wald. Ang lahat sa hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Pagkasabi niya nun ay umalis na din siya. Sa labas lang ng manor ang direksyon ng pag-alis ni Glensa, nakapareho ng direksyon ni Surui. Ang kanyang mga hakbang ay tila napakabagal. Ngunit pagkatapos ng ilang malalaking hakbang, ang mga tao ay lumilitaw sa isang napakalayo na posisyon. Ang ganitong uri ng eksena ay nagpaparamdam sa mga tao ng napaka-magical. Sa Malmo Manor, si Shilk ay umiiyak pa rin ng mapait, nang hihinayang sa nakaraan, ngunit walang nagbigay ng pansin sa kanya. Natahimik ang lahat, nasa ganoong kadilimang kalagayan. Nang ang mga tao sa pamilya Malmo ay nalulumbay, ang isa sa kanila ay tahimik na umalis sa damuhan at pumunta sa garahe. Ito ay isang payat na tao, Nora. Naglakad siya papunta sa isang pulang off-road na sasakyan, binuksan ang pinto at umupo, pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Gayunpaman, bagamat pinaandar na ang sasakyan, hindi agad umalis si Nora. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumawag siya sa telepono. Ang organisasyon ng Tyrannosaurus Rex ay nauugnay sa pamilya Malmo. Sa tingin ko, kailangan pa nating gumawa ng mas maraming paghahanda. Ano? Maraming pera doon, at gusto kong gumastos ng pera sa mga bagay-bagay. Sinabi ni Nora, kaya, sa palagay ko, sa pagkakataong ito, ang templo ng araw ay maaaring may problema. Ibig mong sabihin, sasalakayin ng organisasyon ng Tyrannosaurus ang templo ng araw. Walang gustong makitang inaagaw ng iba ang karne na kinakain nila. Hindi maipaliwanag na lasa. Marahil, kahit na walang malakas na pag-uusig ng Temple of the Sun ngayong gabi, nais ng Tyrannosaurus Organization na pumunta sa pamilyang Malmo. Anong ibig mong sabihin? Intindihin agad. Ang Mars ay tumama sa lupa. Natawa si Nora, I don't want to miss such a wonderful event. Ito ang nasirang Malmo Manor. Kabanata 2417. Pilitin mo. Ipinadala ng strategist si Gemini upang pamunuan ang koponan ng maaga upang malaman ang sitwasyon. Hindi sila bumulusok sa lambak na hamarang sa Hades, ngunit nahati sa dalawang landas, lumihis mula sa mga kalsada sa bundok sa magkabilang panig. Dahil hindi sila marami, nagkalat ang pormasayon at hindi nakatawag ng atensyon ng kalaban. Gayunpaman, nang si Xiao Ziyang at ang kanyang koponan ay pumasok sa gitna ng bundok, nakaramdam pa rin sila ng kaunting kakaiba. Dahil nakita nila ang maraming tao na nakatago sa mga gilid ng burol sa magkabilang gilid ng kalsada mula sa malayo, mayroong hindi bababa sa daan-daang tao sa bawat gilid. Ang nakatagong posisyon ng kalaban ay napakasiksik. At halata na gusto nilang ito ng kanilang lakas ng putok, sinusubukang direktang itumba ang templo ng araw, at ang lahat ng gawain ay ginagawa sa isang labanan. Totoo rin kay Huang Ziyao sa kabilang panig. Hindi masyadong mataas ang antas ng pagkukubli ng mga taong ito, halatang gusto nilang gumawa ng sorpresa sa templo ng araw, ngunit maaaring masyadong mayabang ang mga taong ito. Actually, sumasakit din ang ulo ng commander ng grupong ito ngayon. Sa orihinal, sila ay nahahati sa 3 landas. Kabilang ang mga kanyan sa magkabilang panig at sa gitna. Upang ang lahat ng mga landas mula sa templo ng araw ay ganap na naharang. Kahit saan man magpunta si Apollo, makakatagpo siya ng marahas na pambubugbog. Gayunpaman, sinira ng Hades, ang kanilang plano. Nung sumigaw si Hades kanina sa lambak, ang tagal sumagot ng kabilang banda dahil pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, may gusto silang gawin kay Hades, ngunit kung gagawin nila, magagawa nilang tambangan ang templo ng araw. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Huang Ziyao sa communicator. Ang mga taong ito ay dapat na nagmadali sa pag-aayos ng pagbuo. Marahil, ang pananambang ngayon ay pansamantala rin nilang napagdesisyonan. Sinabi ni Xiao Ziyang. Mabangis ang firepower ng kalaban, at may bentahe sila sa terrain. Kung lalaban tayo ng walang ingat, baka malaki ang talo, pero baka pwede tayong magbigay ng pahayag mula sa pormasayo ng kalaban. Sa oras na ito, malinaw pa rin ang isipan ni Xiao Ziyang, kahit na ang taong ito ay karaniwang hindi mapagkakatiwalaan, ngunit sa mga kritikal na sandali, ang produktong ito ay nagkakahalaga pa ring umasa.
Pagkatapos ng isang paghinto, sinimulan ni Xiao Ziyang na sabihin kay Su Rui ang lahat ng sitwasyon dito, at sabay na sinabi niya. Kapatid, kung gusto nating umalis, kailangan nating dumaan, at umalis mula sa gilid ng burol na ito. Ang kahirapan ay napakalaki, at ito ay gagawing salaan. Nakita ko. Kinusot-kusot ni Su Rui ang kanyang mga mata at nagtanong, angkop ba sa pag-atake ang posisyon mo sa pag-aabang? Maaari itong maglaman ng isang yugto ng panahon, ngunit ito ay magiging mahirap na tumagal. Tinuri ni Xiao Ziyang. Ibinaba ni Su Rui ang telepono, at pagkatapos ay sinabi sa strategist. Hindi mo maaaring itulak ng husto, kung hindi ay magiging napakalaki ng pagkawala, kailangan mong humanap ng paraan upang pilitin silang palabasin. Ang Su Rui ay napakabihirang. Ito ay lalaban sa isang hindi tiyak na labanan. Kung ito ay mahirap, ang Sun Temple ay hindi nangangahulugang matatalo, ngunit ito ay masyadong hindi nararapat na sayangin ang mga piling tao sa ganitong uri ng engkwentro na hindi dapat mangyari. Gayunpaman, pagdating sa mainit na labanan ng sandata, si Su Rui ay mailalarawan bilang isang dalubhasa sa mga eksperto, sa pagtingin sa buong madilim na mundo ng kanluran. Mahirap makahanap ng dalawang tao sa kabanata na kasing galing niya sa modernong pakikidigma. Sa bagay na ito, ang Templo ng Araw ay hindi kailanman talagang natakot sa sinuman. Ipadala mo ang lokasyon ng kalaban. Malamig na sinabi ni Su Rui. Bibigyan ko sila ng regalo. Makalipas ang isang minuto, tiningnan ni Su Rui ang natanggap. Tinabi niya, ilang shell ang natitira. 3 shot. Ang mga shell ay nakuha mula sa Black Hawk Company. Ano sa tingin mo? Tanong ni Su Rui sa tagapayo. Katulad mo, sabi ng sarhento. Hindi na kailangan pang magsalita ng dalawa, madali nilang naiintindihan ang iniisip ng isa't isa. Tumingin si Su Rui sa 3 direksyon gamit ang mga binocular, at sinabi kay Holman, dahil nag-aabang sila doon at naghihintay sa akin, pasabugan natin ang mga taong ito. Tumango si Holman, 3 bala, na tumama sa 3 direksyon, ay maaaring walang gaanong epekto sa pagpatay, ngunit higit sa isang pagkabigla. Ang mensahe ni Su Rui ay napakasimple, lumabas ka, huwag maging palihim, nakita, at kung hindi ka magpapakita, sasabugan ko kayong mga bastos. Makalipas ang 1 minuto, 3 bala ang nagpaputok. Pagkatapos, 3 pagsabog ang nagmula sa bawat isa sa 3 direksyon. Tuwang-tuwang umungal si Xiao Ziyang. Kitang-kita niya sa teleskopyo na tumpak na sumabog ang cannonball sa gitna ng 1 dosenang kaaway. Dahil medyo siksik ang ambush formation ng kalaban, ang shell na ito ay gumanap din ng maximum na papel. Katulad nito, ang iba pang 2 shell ay may parehong epekto. Sa wakas ay binayaran na ng kaaway ang kanilang pananambang. Nang magpaputok ang 3 kanyan, tumawa si Hades, ang Hades sa labas ng lambak. Oo naman, pinili pa rin ba ng Templo ng Araw na lumaban? Naramdaman ni Hades na hindi siya binaygo ni Apollo. Hindi ito ang estilo ni Apollo. Ang pambobomba na ito ang pinakaaktibong signal. Si Hades, ang hari ng underworld, ay biglang nainggit kay Apollo. Pakiramdam niya ay kulang siya ng kasiyahan sa buhay. Tulad ng tunog ng mga kanyan, tulad ng karakter ni Su Rui, walang gustong magbanta kay Su Rui. Ang paghihiganti ay iniulat sa lugar. 3 shell ang nagpahayag ng lakas at inisyatiba ng Temple of the Sun. Sa oras na ito, pinangunahan nina Xiao Ziyang at Huang Ziyao ang kanilang squad upang magpaputok. Ang kanilang apoy ay hindi para patayin ang kalaban, kundi para pilitin ang kalaban palabas ng pinagtataguan at guluhin ang plano ng kalaban. Gayunpaman, hindi perpekto ang pagiging marksman ni Gemini. Ang kabilang partido ay tumatakbo sa paligid na binomba ng mga shell. Hindi nila alam na papalapit na ang Templo ng Araw. This time, mas magulo pa ang kalaban. Habang naghahanap sila ng mapagtataguan, gumanti sila ng atake. Siyempre, ang katumpakan ng mga counter-attack sa estado na ito ay halos baliwala. Nakumpleto ni Xiao Ziyang at Huang Ziyao ang gawain, at halos itaboy ang lahat ng tao na tinambangan sa mga bundok sa magkabilang panig. Hindi alam ng kabilang partido kung gaano karaming tao ang nakatago sa Temple of the Sun. Kaya medyo natarante sila saglit, higit sa lahat dahil pansamantala nilang napagdesisyonan ang pananambang na ito, kaya parang medyo magulo. At tulad ng isang gulo, ito ay nasa mga bisig ng Sun Temple.
Itapon mo lahat ng granada, kahit saan mo itapon mo ng malakas. Nagutos si Xiao Zihang. Bago bumagsak ang kanyang boses, inihagis na ng grupo ni Huang Zaiyaw ang granada. Sa mga ganitong pagkakataon, naisipan ni Gemini na sumama. Ang pisikal na lakas ng mga mandirigmang ito ay kahanga-hanga. At halos lahat sila ay naghagis ng mga granada sa karamihan. Bilang resulta, pinumba sila ng sapilitang artillery na iyon sa mga nakamamatay na kaaway. At muling tinuruan ng mga granada. Matapos bumagsak ang alon ng mga bagyong ito, 2 tao ang namatay at mahigit 1 dosina ang nasugatan. Gayunpaman, dahil sa dami ng tao sa kabilang panig, mabilis siyang nakariyak at nagpaputok ng bala sa lugar na ito. Si Xiao Zihang, na nasa ilalim ng malakas na ulan ng mga bala, ay malapit ng masiraan ng ulo. Sa sandaling ito, ang Temple of the Sun, sa pangunguna ng military advisor at Surui, ay nahati na sa 2 grupo, at sumugod sa 2 gilid ng burol na ito sa pinakamabilis na bilis. Tina Xiao Zihang at Huang Zaiyaw ay napigilan ng putok ng baril. At ang tagiliran ni Surui ay nagmamadaling tumulong. Nagbigay sila ng maraming baril sa Black Hawk Company. At ngayon ang mga bala ay nasa estado ng buong paghahanda, kahit na sa kabilang panig mas maraming tao kaysa sa kanila, ngunit ang Sun Temple ay maaari pa ring lumaban ng walang takot. Bukod dito, kapwa alam ni Surui at Xiao Zihang na ang pagiging epektibo ng labanan ng grupong ito ng mga kaaway ay hindi malakas. At ang Temple of the Sun ay hindi bababa sa 2 antas na mas mataas kaysa sa kanila. Kaya, nang tumunog ang mga putok ng baril ni Surui at ng dibisyon ng militar sa likuran nila, agad na naramdaman ng mga kaaway na ito ang pakiramdam na inaatake sila ng kaaway. Sinamantala din ng twins ang pagkakataon na lumaban, at sa ilalim ng isang flankang attack mula sa magkabilang panig, ang defensive formation na kakaset lang nila ay agad na nag-ulo muli. Ang mga kalaban na tinambangan sa gitnang kanyon ay sumabog din. Ibinigay nila ang pananambang at mabilis na tumakbo sa lambak, handang sirain ang likod na daan ng templo ng araw. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Hades, ang hari ng Hades, na hindi umatras, ay biglang nagsalita. Saktan mo ako ng malakas. Dahil dito, nagsimulang habulin ng mga putok ng baril ng Hades ang puwete ng mga lurker na iyon. Sa ilalim ng antas na ito ng pag-atake, hindi man lang ito hilingin ng kalaban. Dahil sabik ang kalaban na suportahan ang kanyang panig. Hindi niya inaasahan na biglang sasabak sa labanan ang palasyo ng Pluto. Ang huli ay sumalakay mula sa likuran at pinabagsak ang isang malaking lugar ng kalaban sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, maraming lakas tao ang dinala ni Pluto, at walang takot sa harap-harapang pakikipaglaban sa mga ambush na kaaway. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay nawala ang bihirang kalamangan sa lupain. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa tagiliran ni Pluto, bumagsak ang presyon sa tagiliran ni Surui, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa likuran. Kung si Hades, na punong-puno ng firepower, ay hindi kayang pigilan kahit ang kaaway na ito, hindi siya maaaring maging Hades. Sa gilid ng burol sa magkabilang panig, ang strategist at si Surui ay deadlock sa isa't isa, at ang 2 panig ay tila pantay na tugma. Gayunpaman, dahil sa dobling panig na pag-atake ng Temple of the Sun at sa pakikipagtulungan ng kambal na bituin mula sa likuran, unti-unting pinipiga ang pagkubkob, at ang distansya sa pagitan ng Surui at Xiao Zihang, ang dibisyon ng militar at Huang Zaiyaw ay dahan-dahan ding paikliin. Ang mga kaaway na ito ay may lahat ng mga pakinabang, ngunit ang lahat ng kanilang mga pakinabang ay nawasak ng 3 shell. Sa oras na ito, isang lalaki ang nakasandal sa likod ng malaking bato, nakatakip ang kanyang ulo at may kausap sa telepono. Ang kanyang pagkilos ng pagtatakip sa kanyang ulo ay ganap na likas. Lumipad ang mga bala sa kanyang ulo, at may panganib na matamaan ang ulo kung hindi siya mag-iingat. Bochak! Hiniling mo sa akin na tambangan ang templo ng araw dito. Ngunit hindi mo sinabi sa akin na ang templo ng araw ay napakalakas. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pupunta ako sa pamilya Malmo para mangolekta ng pera sa pagkakataong ito. Wala ka rito para labanan ang templo ng araw at ang templo ng Hades. Damn it! Ikaw ang may pananagutan sa lahat ng ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may mabangis na kutis, ang mga ugat sa kanyang leeg ay sumambulat, at siya ay mukhang napaka-nakakatakot. Ang lalaking nagngangalang Bochak ay nagsabi,
Sir, ang oras na ito ay talagang ang pinakamagandang pagkakataon upang tambangan ang templo ng araw. Kung wala kang gagawin sa kanila. Pagkatapos ng 10 araw, iyong mga ari-arian na pag-aari mo, lahat ay mahuhulog sa bulsa ni Apollo. Ngunit, lahat tayo ay papatayin ng Sun Temple. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang galit na galit. Sir, ang dami nyo, siguradong kakayanin nyo ang atake ng Temple of the Sun. Huwag kang mag-alala, hindi sila magtatagal. Ang lalaking ito na nagngangalang Bochak ibinaba ng lalaki ang telepono. Pagkatapos ay tumingin sa wasak na bakuran at ang gumuhong maliit na Arc de Triomphe, humihingal ng higit sa 10 segundo, at pagkatapos ay sinabi sa sarili. Silk, mahal kong kapatid, sa totoo lang hindi mo alam mo, nakipagkasundo ako sa Tyrannosaurus Organization isang hakbang sa unahan mo. Kabanata 2418. Kaibigan o kaaway? Oo, hindi alam ni Shilp na nabili na siya. In terms of blood relationship, itong si Bochak ay pinsan ni Shilp. Dati, nang bigkasin ni Surui ang pangalan ng organisasyong Tyrannosaurus Rex, itong si Bochak, tulad ng kanyang pamilya, ay nagalit din dito. Ngunit ngayon, nakakausap na niya ang kinatawan na ipinadala ng Tyrannosaurus Organization. Obviously, acting school talaga ang lalaking ito. Hindi talaga madali ang ward, ang daming white-eyed wolf sa pamilya na iniisip ang yaman ng pamilya. Makikita sa pag-uusap ni Bochak at ng kinatawan ng Tyrannosaurus Organization na noong una ay hindi nilayo ng huli na mag-ambush laban sa Temple of the Sun. Noong una ay gusto nilang gamulong pababa. Sa Malmo, tapilitang ninakawan ng asyenda ang mga ari-arian ng huling pamilya. Sa hindi inaasahan. Ang Templo ng Araw ay isang hakbang sa unahan nila at kinuha ang karamihan sa pamilya Malmo sa kanilang mga bulsa. Sa kasong ito, mabilis na ipinaalam ni Bochak ang samahan ng Tyrannosaurus na darating. At ang kinatawan ng huli, si Malos, ay pansamantalang nagpasya na hatiin ang kanyang mga tropa sa 3 grupo at tambangan ang Templo ng Araw. Sa katunayan, si Malos ay nagmula sa South America. Ang organisasyong Tyrannosaurus Rex ay umuunlad noon sa Latin America. Sa pagkakataong ito, plano nitong gumawa ng high-profile landing sa Europe. Una, gagamitin ng pamilya Malmo para maglatag ng matibay na pundasyon para sa kasunod na pag-unlad ng organisasyon. Ang mga pangunahing kaalaman, bago siya mapadpad sa Europa. Iniimbestigahan na ni Malos ang lahat ng sitwasyon dito, lalo na ang iba't ibang puwersa sa madilim na mundo, maging Temple of the Sun o Temple of Hades, ay kilala ni Malos. Sa makatuwid, kung hindi dahil sa malalaking interes na kasangkot, hindi payag si Malos na labanan ang Sun Temple noong una siyang pumasok sa Europa. Kaya, nang pumasok ang koponan mula sa Hall of Hades sa Canyon, kontrolado ni Malos ang kanyang mga tauhan at pinilit na umatras si Hades. Ang labanan sa Templo ng Araw ay hindi maiiwasan, ngunit ayaw ni Marlos na magkaroon ng higit pang mga kaaway sa Templo ng Hades, na magiging masyadong walang halaga. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Malos na ang kanyang tila mahigpit na plano ng pananambang ay tuluyang naputol ng 3 kanya na bola mula sa Templo ng Araw. Sa simula, bagamat ang bilang ng Sun Temple ay dahado, ang bilang ng mga tao sa Temple of the Sun ay tiyak na hindi marami, lalo na ngayon na sila ay nasakop ang kalamangan sa bilang. Ang lakas ng pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa iyo, at mas maraming tao kaysa sa iyo. Paano mo lalabanan ang laban na ito? Nagtago si Malo sa likod ng bato, nang makitang unti-unting lumiliit ang paligid, malapit na siyang mamatay. Halika upang suportahan, ang iba pang 2 channel ay darating upang suportahan. Gayunpaman, naririnig ng iba pang 2 channel ang utos, ngunit hindi nila ito maisakatuparan, dahil pinigilan din sila at hindi maitaas ang kanilang mga ulo, kahit na bumagsak ang isa-isa. Sa kasong ito, kung tayo ay patuloy na lumalaban, ang mga taong ito na dinala ni Marlos ay mabubure. Bagamat malaki ang kanilang bilang, kulang talaga ang kanilang pagiging mamarkahan at karanasan sa pakikipaglaban kumpara sa Temple of the Sun. Kung ano ang gagawin sa huli, kung susuko, o patuloy na lalaban, hindi alam ni Marlos ang gagawin. Sa sandaling ito, ang tunog ng putok sa Templo ng Araw ay biglang unti-unting nawala. Gumaan ang loob ni Marlos, at biglang humina ang presyon sa kanyang katawan. Bakit? Naubusan ba ng bala ang kabilang partido?
Tama ang hula ni Marlos, gumamit ng firepower ang Sun Temple para sugpuin si Marlos makalipas ang 10 minuto, malapit na talagang maubusan ang mga bala. Agad na sumigaw ang lalaki. Ang templo ng araw ay wala ng bala, tayo ay mag-counterattack. Balik atake. Sa sumunod na segundo, hindi makapagsalita ng ganoon si Marlos na kalalabas lang sa likod ng bato. Dahil, biglang bumaril ang isang itim na ilaw, at agad na nahulog ang isa sa kanyang mga nasasakupan, nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Marlos upang makita kung saan nanggaling ang itim na liwanag. Ang isang figure ay tila lumilipad, na umaabot sa layo na higit sa 10 metro, tulad ng isang batong ibinubuka ang mga pakpak nito, at direktang sumugod sa kanyang harapan. Hindi akalain ni Marlos na ang bilis ng tao ay napakabilis. Kaagad pagkatapos, nakaramdam siya ng malakas na suntok sa kanyang dibdib at tuluyang nawala ng kontrol. Ang buong tao ay sinipa at lumipad ng higit sa 10 metro. Tumama sa isang puno ng malakas, at pagkatapos ay ito ang puno ng pino na may makapal na bibig ng mangkok ay talagang nasira sa gitna. Bumagsak si Marlos sa lupa. Pakiramdam niya ay mabibiyak na ang bewang niya. Tinipa siya sa dibdib. Tila hindi niya alam kung ilang sternum ang nabali. Ibinuka niya ang kanyang lalamunan. Ibinuka ang kanyang bibig, at iniluwa niya ang isang malaking bibig ng dugo. Tinakpan ang kanyang dibdib, umubo ng marahas si Marlos, at pagkatapos ay isang lalaking nakaitim ang bumungad sa kanyang harapan. Nang walang pag-iisip, natukoy na ni Marlos na ang taong lumitaw sa kanyang harapan ay ang Diyos ng araw na si Apollo. "Huwag kang pumatay gamit ang iyong baril," sabi ni Surui. Hindi maliit ang boses niya, at malinaw na maririnig sa buong audience. Ngayon, nagsimula na ang Sun Temple ng suntukan. Sa kanilang mga kakayahan, ang mga tauhan ni Marlos ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta. Ang templo ng araw ay isa-isang ibinababa. Matagal nang gustong lumaban ng mga tauhan ni Marlos. Nandito sila para ipakita ang kanilang kapangyarihan, hindi para lumaban man lang. Dahil dito, napakaraming nasawi. Sa makatuwid, nang lumabas ang boses ni Surui, agad na itinapon ng mga taong ito ang kanilang mga sandata, itinaas ang kanilang mga kamay, at sumigaw ng malakas. "Sumuko, sumuko, sumuko kami." Walang exception si Marlos. Hindi niya nagawang itaas ang kanyang mga kamay, at mahinang sinabi, "Susuko rin ako." Sa oras na ito, pinawi din ni Pluto at ng strategist ang mga kaaway sa magkabilang panig nila. Halos doon, unti-unting tumigil ang putok ng baril. Napabuntong hininga si Bochak na tahimik na naghihintay sa silid na naghihintay ng balita. Napakatalino niya at hindi piniling tumawag at magtanong. Kapag natalo ang Tyrannosaurus Organization, tatawag siya ulit para magtanong. Baka na-expose na niya ang sarili niya. Kaya lang kung mahuli si Marlos, 80% sa kanila ang magsasabi sa kanya. Habang iniisip ito ni Bochak, lalo siyang nag-aalala, kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa, at nagmamadaling tumakbo sa garahe, naghanap ng sasakyan at umalis. Hindi agad siya nagmaneho patungo sa kanyan, ngunit pinaandar niya ang kotse sa paanan ng bundok sa gilid. Matalino siyang maghintay hanggang matapos ito bago umalis. Kung bumalik si Surui sa mansyon para hanapin siya sa oras na ito, tiyak na hindi siya mahahanap. Sa kasamaang palad, ang Bochak na ito ay nagpapahalaga pa rin sa kanyang sarili. Siya ay hindi katumbas ng halaga sa mga aksyon ni Surui, at si Surui ay walang plano na bumalik sa kanya. Ang kabanata ng Tyrannosaurus Rex na nakatapak sa Europa ay naputol. At ang kabayaran mula sa pamilya Malmo ay mapapabilang pa rin kay Surui. Sa makatuwid, hindi na kailangang bumalik ni Surui sa Bochak upang ayusin ang mga account. Ang kahalagahan nito ay malayo sa ganoong kataas. Ang organisasyong Tyrannosaurus, na nakasanayan ng humawak ng pera, ay nagsimulang humawak ng mga baril na hindi nararapat. Inihagis ni Surui si Marlos sa lupa at nanunuyang sinabi. Inangat ni Marlos ang ulo, tumingin sa 3 taong nakatayo sa harapan niya, at hindi maiwasang manginig. Ang Diyos ng araw, si Hades, at mga tagapayo ng militar. Sabay-sabay na lumitaw sa harapan niya ang 3 malalaking boss ng madilim na mundo. Si Marlos ay masama ang loob nang siya ay nasa eksena. Siya ang taong namamahala sa paglanding ng Tyrannosaurus Organization sa Europe. Ngunit bago pa man ito magbukas sa lupaing ito, nasaktan na niya ang malalaking tao sa madilim na mundo. Kung maaari ba siyang umalis ng buhay, ito ay isang katanungan pa rin.
His Royal Highness Apollo, His Highness Hades, Mr. Counselor, pilit na bumangon si Marlos mula sa lupa, pawisan ang mukha at sinabing, "This time is really a misunderstanding, really a misunderstanding. Hindi pagkakaunawaan." Sarcastic na sinabi ni Hades. "Alam mo na nandoon si Apollo, at kailangan mo pang tambangan dito, sasabihin mo sa akin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan." Buong ginawa ni Marlos hindi malinaw kung bakit kakausapin ni Hades si Apollo. Kung tutuusin, tila magkaaway ang dalawa noon. Paano nila tatalikuran ang dati nilang puot at makikipagtulungan? Kahit na ano, nasaktan niya ng husto ang dalawang pangunahing puwersang ito. Sa kasamaang palad. Ang ilang mga tao ay palaging hindi alam kung gaano kalaki ang kanilang timbang. Sarcastic na sinabi ni Surui. "Sana maintindihan mo na sa oras na ito, pinakamabuting maging mahinahon at magpakumbaba. Tuldok. Kasalanan ko ang lahat. Nasa ilalim ng ambi ang mga tao at kailangang iyuko ang kanilang mga ulo." At patuloy na humihingi ng tawad si Marlos. Tayang naman ang nangyaring matinding labanan. Kung hihingi ka lang ng tawad, imposibleng lumipas ang mga bagay. "Bahala ka." Hinawakan ni Surui si Marlos sa kwelyo at inihagi sa paanan ni Hades. Tinapakan ito ng huli, tumingin kay Surui, at tumango. Tama na. Sa katunayan, ang pagkilos ni Surui ay talagang naging komportable sa Pluto. Lumahok siya sa mga aktibidad ng Temple of the Sun ngayong gabi. Na nanganganib ng maraming panganib, at natural na ayaw niyang magkaroon ng anumang samsam, kahit na hindi ibigay sa kanya ni Surui ang Marlos na ito, hindi siya magsasabi ng kahit ano. Gayunpaman, ginawa iyon ni Surui. Malinaw, ito ay upang magbigay ng isang mahusay na regalo kay Hades. Tyrannosaurus ang organisasyon ay tumatakbo sa Latin America sa loob ng maraming taon at napakayaman. Bilang taong namamahala sa paglapag sa Europa. Si Marlos ay dapat na may napakataas na katayuan sa loob ng organisasyon. Marami siyang hindi kilalang pangunahing impormasyon. At hawak niya ang taong ito sa kanyang mga kamay. Ito ay halos katumbas ng dagdag na cash cow. Kaya, ang diskarte ni Surui ay nagpapahintulot kay Hades na makakuha ng higit pa sa kanyang mga pagsisikap, at ginagawang mas madali ang komplikadong relasyon sa pagitan ng dalawa. Walang nakakaalam kung ano ang magiging relasyon ng dalawang taong ito sa hinaharap, ngunit tiyak na hindi kailanman gugustuhin ni Surui na maging kaaway ni Hades. Narito ang lalaking ito. Inihagis ni Hades si Cobra Jack. Ang huli ay gising na sa oras na ito. At nang makita niya si Surui, agad siyang bumangon at gustong tumakbo, ngunit sinipa siya ni Surui sa lupa gamit ang kanyang paa, at pagkatapos ay humakbang si Gemini at pinatay siya. Pindutin ng matagal. Apollo, mas mabuting bitawan mo ako, kung hindi, hindi ka pakakawala ni Black Hawk. Tigaw pa rin ni Jack. Kung ako sa iyo, tiyak na hindi ko pipiliin na banta ang kabilang partido sa oras na ito. Yumuko si Surui. Kung tutuusin, nasa aking mga kamay pa rin ang iyong buhay. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, may sasabihin sana si Jack nang tumunog ang mobile phone sa kanyang baywang. Kabanata 2419. Oriol. Tumunog ang bell, at likas na hinawakan ni Jack ang telepono sa kanyang baywang. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at hinaila ang telepono. Sumigaw ang huli. Hindi, ibalik, ibalik. Iniunat ni Surui ang isang paa at tinapakan ang bibig ng huli, kaya napaungol si Jack. Hindi makapagsalita. Ang Black Hawks ay 30 kilometro pa rin ang layo mula sa Malmo Manor. Umalangaw-ngaw ang boses ni Hawks, mas mabuting magpatuloy ka. Pagkatapos pakinggan ito ang bibig ni Surui ay nagpakita ng mapanuksong panunuya. Hindi na kailangang igiit, nasa kamay ko na siya. Sumisid pababa. Apollo. Ikaw ba si Apollo? Tanong ni Hawks. Oo. Sinabi ni Surui, mga Hawk, ang Cobra Jack na ito ay nagpapalungkot sa akin. Ikaw, boss, dapat magbigay sa akin ng paliwanag. Apollo. Hayaan mo na siya. Nag-isip si Hawks ng ilang segundo at sinabing. Sa pagkakataong ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi alam ni Jack na ikaw ang kalaban niya. Kung alam niya, tiyak na hindi niya pipiliin na gawin ito. Kalokohan. Nakangiting sinabi ni Surui. Bago magsimula si Jack, alam niya na ang kalaban niya ay ang Templo ng Araw. Bakit, kailangan ko pa ba ng isang mula sa pamilya Malmo para magtapat?
Natigilan si Hawks sa pangungusap na ito. Hawks, gusto kong tanungin ka. Kung may dalang 100 karwahe at 10 ilang mortar ang darating para tambangan ka, ano ang gagawin mo kapag nahuli mo siya? Muling tumunog ang mapanuksong boses ni Surui. Kung gayon tiyak na papatayin ko siya. Siyempre. Ang pangungusap na ito ay kung ano ang iniisip ni Hawks sa kanyang puso at hindi niya ito sinabi. Kung sinabi niya ito, malamang na mamatay ang kanyang kapatid. Apollo, alam kong seryoso ka ngayon. Galit, pero kapatid ko si Jack at mas mabuting hayaan mo na siya, sabi ni Hawks. Banta ka ba? Tumawa si Surui. Kaya lang bagamat nakangiti ang kanyang mukha ay walang ngiti sa kanyang mga mata, may mga nanlalamig lang at nanunuya. Ginoo, Apollo, Hawks ay hindi gustong makipag-confrontational. At napagtanto na siya ay medyo impulsive. Kaya nag-iba siya ng tono. Sa tingin ko, marami sa aming mga tauhan ang namatay sa iyong mga kamay, at marami sa aming mga kagamitan ay naging iyong mga trepeo, kaya, ang larong ito, pantay tayo, okay. Bilang nangungunang 5 sa mundo o kahit na nangungunang 3 kumpanya ng mapagkukunang militar. Ayaw ni Hawks na magbigay ng anuman sa madilim na mundo. Ang isang makajos na puwersa ay yumoko. Sa kanyang opinyon. Ang kanyang panig ay pawang mga retiradong sundalo. Isang regular na hukbo. At ang mga madilim na puwersa ay makapangyarihan. Ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kinakailangang maging propesyonal ang pinaghalong armadong puwersa ng mga lokal na tyrant. Kung lalaban siya sa Temple of the Sun ng direkta, naisip ni Hawks na hindi naman siya matatalo. Siyempre, kahit na manalo siya, tiyak na isang kalunos-lunos na tagumpay. Sa makatuwid, kung walang digmaan, sisikapin ng Hawks na iwasan ang palitan ng putok, ngunit kung hindi hahayaan ni Surui na mabuhay si Jack, ang labanang ito ay tila hindi maiiwasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinagot ni Surui ang kanyang mga salita, at malamig na sinabi. Mga lawin, hindi ko hahayaan si Jack, anuman ang mga kondisyon. Direktang sabihin hanggang mamatay. Apollo, hindi makikinabang sa aming dalawa ang gagawin mo. Napagtanto ni Hawks na ang sinabi ni Surui ay nangangahulugan ng negosasyon, at sinabing, handa akong magbayad para dito, ng kabayaran. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang kabayarang binanggit mo ay maaaring hindi makatugon sa aking gana. Nang marinig ito, alam ni Hawks na kakaunti ang puwang para sa bagay na ito. Tumayo siya sa hardin, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nagsabi. Apollo, sigurado ka ba sa iniisip mo? Sigurado ako. Bahagyang sinabi ni Surui. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung anong mga kondisyon ang dapat mong bayaran, kung hindi, tiyak na mapupunta ang iyong nakababatang kapatid sa impyerno. Pagkasabi nito, huminto saglit si Surui, at pagkatapos ay idinagdag. Siyempre, ang ganitong uri ng hamak ay matagal nang napunta sa impyerno. Ang tinutukoy ni Surui ay ang brutal na pagpapahirap sa mga bilanggo noong nakaraan, at si Jack the Cobra ay isang psychopath lang. Apollo. Ikaw, sabi ni Surui tungkol kay Jack. Naturally. Sobrang hindi komportable si Hawks. Gusto lang niyang akusahan siya. Ngunit napagtanto niyang nasa kamay pa rin ng isa si Jack, kaya nagpipigil siya ng hininga at sinabing, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Okay, 5 minutes para sayo. Tinabi ni Surui. Kung makalipas ang 5 minuto, ang iyong sagot ay hindi kasiya siya sa akin, kung gayon ang iyong mahal na kapatid ay pupunta kung saan siya dapat naroroon. Ang lugar na ito, syempre, ay tumutukoy sa underworld. Ibaba ang telepono ng galit. Pumikit si Hawks at tinakpan ang noo, medyo nahihilo, nagalit siya. Nagalit siya kay Apollo. At mas nagalit pa sa nakababatang kapatid niyang si Jack. Itong tanga. Ilang beses niya itong sinabihan at hindi nakinig. Tapos ngayon, nahuli siya ng Temple of the Sun. Kahit na ginamit ni Hawks ang kanyang mga daliri sa paagaya ng maiisip mo. Tiyak na bubuksan ni Apollo ang kanyang bibig. Kung ang bakal na titi na ito ay hindi kumuha ng pagkakataon na ay blackmail siya, hindi ito akma sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, si Jack ay ang kanyang sariling nakababatang kapatid na lalaki, at ang kanyang mga magulang ay wala na, kaya isang kamag-anak na lang ang natitira ni Hawks, at kailangan niya itong iligtas. Ang kailangan lang ngayon ay magbayad ng malaking halaga kapalit ng buhay ni Jack. Tumalikod si Hawks at sumigaw sa silid. Ruth!
Itigil ang panonood ng pelikula, kalkulahin kung magkano ang pera ng kumpanya. Oo, ito ay cash, hindi mga asset. Gusto ko ito ngayon. Dalawa, ibigay sa akin ang resulta sa loob ng ilang minuto. Pinigyan siya ni Surui ng 5 minuto, at ngayon ay 1 minuto na ang lumipas. Si Ruth ay katulong ni Hawks at ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, ilang beses sumigaw si Hawks, ngunit walang echo sa silid. Katutubo niyang naramdaman na may mali, kaya pumasok siya sa silid, at ang kanyang nakita ay nagpasindek sa kanya. Dahil, ang kanyang Ruth, ang lahat ng damit sa kanyang katawan ay napunit at tinapon sa isang tabi. Ubad siyang nakahiga sa kama, at sa harap ng matayog na dibdib nito, may isang kutsilyo. Pumuhos ang dugo na nagtitina ng pula sa kalahati ng bedsheet. Ang mahinang amoy ng dugo ay tumago sa silid. Pakiramdam ni Hawks ay sisubog na ang mga balahibo sa kanyang katawan. Damn, ano ito? Sa kalagitnaan ng gabi, ang aking sariling babae ay namatay na hubot-hubad sa kama na may kutsilyo sa kanyang dibdib. Ang sitwasyong ito ay nakakatakot at nakakatakot. Kailan dumating ang mga tao? Kailan mo ginalaw ang iyong kamay? Tinanay na rin si Ruth at may mahusay na kasanayan. Kapag napatay siya, siguradong lalaban siya. Nakatayo si Hawk sa bakuran, walang naririnig mula rito. Maliban kung, ang lakas ng pumatay ay mas mataas kaysa kay Ruth, na ginagawang hindi makagawa ng anumang tunog ang huli. Hindi nagpatuloy si Hawks para tingnan ang katawan ni Ruth, likas siyang sumandal sa dingding para tingnan ang kapaligiran sa silid. Ngunit, tumingin sa paligid, ang silid na ito ay walang laman. Nasaan ang pumatay? Isang hindi nakikitang sindek ang nagsimulang pumaligid sa Hawks. Anyway, tiyak na pinuntirya siya ng mamamatay tao. Huminto siya ng 2 segundo, pagkatapos ay nagsimulang sumugod patungo sa gate ng hardin. Umalis ka dito dali. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na figure ang biglang lumitaw sa labas ng pinto. Kinakabahan ang mga pupils ni Hawks. Kailan lumitaw ang itim na figurang ito? Si Hawks ay nakatayo sa hardin dati, at hindi napansin ang pagkakaroon ng figure na ito. Sa oras na ito, huli na para huminto, nagpakawala si Hawks ng mahinang ungol, hinugot ang isang punyal mula sa kanyang baywang, at sinaksak ang figure sa kanyang harapan. Gayunpaman, bago tumusok ang kanyang punyal sa damit ng kalaban, biglang bumangon ang itim na roba sa katawan ng huli na tuluyang nakaharang sa paningin ni Hawks. Sa sumunod na segundo, hinawakan ng isang kamay ang kanyang palso. Ang kamay na ito ay parang pang-ipit na bakal na mahigpit na nakahawak sa kanya. Naramdaman ni Hawks na malapit nang madudurog ang buto ng kanyang palso. Durog. Hindi na niya mahawakan ang punyal, at lumuwag ang kanyang instinctual na kamay, at nahulog ang punyal sa lupa. Gayunpaman, ang tunog ng punyal na nahuhulog sa lupa ay hindi tumunog, ngunit nasalo ng isang kamay sa himpapawid. Kaagad pagkatapos, ang punyal ay gumuhit ng kalahating bilog at dumating sa lalamunan ni Hawks. Naramdaman ng malamig na talim, si Hawks ay hindi nang ahas na gumalaw. Parang multo ang mga galaw ng kalaban, at halatang higit na nakahihigit sa kanya ang lakas niya. Si Hawks ay isa ring mahusay na sundalo ng espesyal na puwersa noon. Na may napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit sa ilalim ng mga kamay ng anino na ito, hindi man lang siya makagalaw, at siya ay napigilan. Ito ay isang bagay na hindi pa nararanasan ni Hawks. Maging masunurin ka, o ikaw ay mamamatay. Medyo paos ang boses ng anino. Sino ka? Ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Hawks. Ang lakas ng kalaban ay nalampasan ang kanyang kaitulusan, kaya alam ni Hawks na walang silbi na lumaban, sinubukan niyang kumalma at subukang suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Dapat sabihin na ang psikolohikal na kalidad ni Hawks ay talagang maganda. At siya ay mabilis na nakagawa ng conclusion ang biglaang pagpapakita ng mamamatay tao na ito ay maaaring hindi talaga gustong patayin siya, ngunit gusto siyang alisin. Kumuha ng isang bagay, kung hindi, putulin lamang ang kanyang natanggal sa leeg. Bakit napakatagal na panahon para ipakita ang iyong lakas? Sino ako? Nakangiting sumagot ang anino. Magandang tanong iyan, pero parang ayaw kitang sagutin. Sabi tapos, binawi niya ang punyal at hinampas sa dibdib si Hawks. Ang huli ay ganap na hindi nakontrol ang kanyang katawan, lumipad ng patiwarik, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa kama. Hindi, bumagsak siya sa katawan ni Ruth to be exact. Nabasag ang likod ni Hawks sa hawakan ng punyal, na naging dahilan para muling tumagos ang punyal sa katawan ni Ruth.
Pagkahulog sa ibabaw ng bangkay. Nakaramdam ng takot si Hawks at gustong tumalikod. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto niyang tila lakas ng kanyang buong katawan ang paghampas ng kabilang panig sa dibdib. Nasira na lahat. Gawin itong ganap na hindi kumikibo. Nag-iisip ka ba ng mga kondisyon upang matugunan ang mga kinakailangan ng templo ng araw bilang kapalit ng iyong nakababatang kapatid? Ang anino ay nagbigay ng isang masasamang tawa. Paano mo nalaman? Parang mahina ang boses ni Hawks. Sa totoo lang, nakuha na niya ang sagot nang itanong niya ang pangungusap na ito, tila narinig siya ng kaaway na tumatawag. Ngayon, kailangan mo munang tuparin ang hiling ko. Hindi sumagot si Sombre kay Hawks. Anong gusto mo? Ang kailangan ko ay, sabi ni Sombre na may malamig na ngiti, gusto kong palayain mo ang mga Black Eagle at Kabkuban ang templo ng araw. Kabanata 2420. Maghukay sa isa't isa. Hayaan ng mga Black Eagle at Kabkuban ang templo ng araw. Hindi akalain ni Hawks na ang anino na ito ay gagawa ng ganoong kahilingan. Hindi, imposible. Kung sasalakayin ng Black Hawk si Apollo, hindi na maliligtas ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na si Jack. Sinabi mo sa akin na imposible. Bago siya matapos magsalita, itinaas ng anino ang kanyang kamay, at isang malamig na sinag ang bumaril mula sa kanyang kamay, diretsyong tumusok sa balikat ni Hawks. Ang huli ay sumigaw ng, "Aw!" Kung hindi siya pumayag, halatang walang balak ang kabilang partido na pakawalan siya. Atakihin ang Sun Temple o mamatay. Gaya ng inaasahan, muling nagtanong ang anino. Gusto mo bang mabuhay mag-isa, patay na ang iyong kapatid, o kayong dalawa? Alinman sa isa o pareho ang namatay, ang pagpipiliang ito ay tila simple. Alam ni Hawks na masyadong malakas ang lakas ng lalaking ito. Ang kanyang bilya ay binabantayan ng maraming mga gwardya, at maaari siyang makalusot ng tahimik, na napakalakas. Siyempre, sa oras na ito ay hindi naisip ni Hawks na ang anino na ito ay hindi nagtatago, ngunit pagkatapos patayin ang lahat ng mga gwardya, siya ay pumasok ng mahinahon. Sa paghusga sa paraan ng pagkamatay ni Ruth, ang anino na ito ay tiyak na baluktot, kung hindi na niya kailangang punitin ang damit ng kabilang partido. Bakit, mahirap bang gawin ang desisyong ito? Napangiti si Sombra ng mapanokso. Ngayon, ang 5 minutong ibinigay sa iyo ni Apollo ay lumampas na, kung kumilos ka, wala kang magawa. Alam ni Hawks na hindi na siya makakapagpatagal pa, kaya huminga siya ng malalim, na para bang nakapagdesisyon na siya, at sinabing, "Tatawagan ko kaagad si Apollo." Ang taong nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay si John G. Sa tingin ko, kayang tiisin ni Mr. Hawks ang kahihiyan at pasanin ang pasanin hanggang ngayon, at ang hinaharap na daan ay magiging maliwanag. Sabi ni Sombra. Ang daan sa hinaharap. Ibang lasa ang narinig ni Hawks mula sa pangungusap na ito. Bahagya niyang naramdaman na ang tunay na pagkakakilanlan ng anino na ito ay tiyak na kakaiba. 30 kilometro lang ang layo ng iyong Black Hawk team mula sa team ni Apollo. Ngayon, sunggaban mo sila at kainin, sabi ni Sombra. Ang Black Hawk team ko ay hindi naman kalaban ng Sun Temple. Sabi ni Hawks mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos sabihin ito, napagtanto niya kaagad ang pagkakamali, at mabilis na nagbago ang kanyang isip at sinabing. Ngunit, ano man ang mangyari, kailangan kong subukan ito. Mas nasa lugar ang pangungusap na ito, at ngumiti si Sombra. Matuto kang maging mabuti. Susunod, kahit na hindi itinuro ng kabilang partido, alam ni Hawks kung ano ang gagawin. Apollo, hintayin mo ako, at makipag-deal ka ng personal. Pumunta si Hawks sa telepono at sinabi. Doon nang galing ang boses ni Surui. Hinihintay kita, hinihintay ba kita sa mismong lugar? Sa buong paggalang, ang aking oras ay mahalaga at hindi maaaring sayangin sa iyo. Ang mga salitang ito ay halos samuka ng dugo si Hawks. Noong una ay binalak niyang hawakan si Surui upang ang kanyang Black Hawks ay mag-set up ng attacking formation, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang huli ay hindi makakain ng trick na ito. Gusto niyang linlangin si Surui, pero muntik na niyang ipasok ang sarili niya. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Masungit na sabi ni Hawks. Kung hindi ka mag-trade ngayon, maghahanda ka ng $2 bilyong. At saka tayo mag-appointment sa ibang lugar para mag-trade. Sinabi ni Surui, nagbabayad ako gamit ang isang kamay at hinahayaan ko ang mga tao na pumunta sa kabilang kamay. Sumasang-ayon sa ibang lokasyon. Napasimangot si Hawks.
2 bilyong dolyar, maaari kong ilabas ito, ngunit kailangan kong humingi ng isang transaksyon ngayon. Sige. Hihintayin kita dito. Habang nakikipag-usap sa telepono. Lumingon si Surui at sinabi sa tagapayo ng militar, nagpapatuloy ang utos at lahat ay nagpapahinga sa lugar. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na labanan, pagod na pagod ang magkapatid. Tumango ang strategist. Okay. Ang utos na magpahinga at magpagaling ay ibinigay sa dibisyon ng militar, at si Surui ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. Kung gayon, hihintayin kita rito, sana ay makarating ka rito sa loob ng 1 oras. Nang marinig na si Surui ay magpapahinga kaagad, ang mood ni Hawks ay agad na naging mas mahusay. Okay, susubukan kong makarating sa loob ng time limit na ibinigay mo. 2 bilyong dolyar, mas mabuting kabisaduhin mo ng malinaw, hindi 1 sentimo. Pinigyang diin ni Surui, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nang marinig na ang kabilang panig ay ibinaba, sinabi ni Hawks, pumayag siya, nagpahinga kaagad, at binigyan kami ng 1 oras. Narinig ko lahat. Tuwang-tuwa si Sombre sa diskarte ni Hawks. Magaling ka, at napakatalino mo. Oo, si Apollo ay talagang mahilig sa pera, at madali siyang nahulog dito. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Hawks. Ang 1 oras ay sapat na oras para sa iyong Black Hawk team na mag-set up ng isang attack formation. Tinabi ng anino. Gusto kong samantalahin mo ang pagkakataong ito upang maisakay ang buong koponan ng Black Hawk. Patayin mo si Apollo sa akin. Nang sabihin niya ito, ang tono ng anino ay nagpahayag ng walang awa na kahulugan. Sige. Itinulak na ngayon si Hawk sa gilid ng bangin, at wala siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga kaysa sa iyong sariling buhay. Sa orihinal, napilitan siyang gawin ang ganitong uri ng bagay, ngunit sa sandaling inihagis niya ang kanyang sarili dito, agad na pumasok si Hawks sa isang bagong papel. Tumingin ang anino kay Hawks na may mahinang boses. Tapusin mo ang bagay na ito, magkakaroon ako ng malaking sorpresa para sa iyo. Isang malaking sorprese. Si Hawks ang namamahala sa nangungunang 3 kumpanya ng mapagkukunang militar sa mundo. Sa level niya, ano pa ba ang nakakagulat sa kanya? Ang anino ay nagpakita ng isang pakiramdam ng kontrol kapag siya ay nagsalita. Halos sigurado si Hawks na dapat nasa mataas na posisyon ang taong ito sa buong taon, kung hindi magiging ganoon kalakas ang aura ng isang superior na tao sa kanyang katawan. Ang Apollo at ang templo ng araw ay magiging kasaysayan ngayong gabi, sabi ni Hawks. Hindi man siya gaanong tiwala sa tagumpay ng Black Hawk Brigade noon. Ngunit ngayon ay tila nasa dulo na ng laban ang dalawang magkasunod na laban ng kalaban at ang inisyatiba na magpahinga. Kung may sorpresang pag-atake, malamang na matalo ang templo ng araw. Gayunpaman, hindi alam ng lalaking nakaitim at Hawks na sa isang lugar na mahigit 10 kilometro ang layo mula sa ari-arian ng pamilya ng Malmo. Ibinaba ni Surui ang telepono at sinabi sa tagapayo ng militar. Hindi tapat ang Hawks key na ito. Tumiti din ang strategist at sinabing. Naghukay ka ng malaking butas para sa kanya, at tumalon siya ng walang pag-aalinlangan. Itong Hawks na ito ay talagang sabik na sabik siya. Oo, sabik na sabik siyang pigilan tayo. Lumingon si Surui kay Cobra Jack at sarkastikong sinabi, mukhang ayaw sa iyo ng kapatid mo. Mabuhay. Nakahandusay pa rin si Jack sa lupa at nakangising sinabi, darating siya para iligtas ako. $2 billion. Pumayag siya ng hindi kumukurap. Down. Hindi ako naniniwala na handa siyang maglabas ng ganoon kalaking pera ng masaya. Humisi si Surui. At saka, kahit na mailabas niya ito, hindi ito gagawin sa loob ng 1 oras. Malinaw kung binigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng isa pang deal at oras upang makalakam ng pondo. Ngunit hindi niya ito gusto. Ang pagmamadali ngayon, bakit mo sinasabing ganito? Natigilan si Jack saglit. Nakita ito ni Surui at sinabing, sa tingin ko kailangan mo ring maunawaan ang sitwasyong pinansyal ng iyong kapatid. Kahit mayaman siya, siguradong hindi pa siya mayaman. Sa puntong ito, ang hitsura ng pagmamadali ay talagang napakadaling isipin, tama ba? Gumawa si Surui ng napakalaking trick para sa Hawks, at ang huli ay tumalon ng nagmamadali, na para bang natatakot siya na babalikan ito ni Surui. May abnormal na dapat mangyari di man.
Sadyang sinabi ni Surui ang napakataas na presyo ng $2 billion para masubukan ang totoong reaksyon ng Hawks. Sa hindi inaasahan, ang resultang ito ay talagang nakakagulat. Kung hindi makapag-ingat si Surui sa oras na ito, hindi siya kwalipikadong maging Diyos ng araw. Bilang karagdagan, kapag nag-uusap ang dalawang panig, sadyang nag-utos si Surui na magpahinga sa lugar upang maparalisa ang Hawks. Para mas maging pabaya ang huli. Ngayon, mukhang malinaw na nagbunga ang diskarte ni Surui. Imposible, imposible Hawks, hindi niya ako kayang isuko, hindi tanga si Jack, mabilis niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng Surui sa loob at labas ng mga salita. Hindi kaya gustong magpakamatay ni Hawks. Ang hinihinging presyo ng Surui na $2 billion ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng Black Hawk. At ito ay palaging sapat. Gayunpaman, hindi ka makakakuha ng napakaraming pera sa loob ng maikling panahon. Hindi ito ang karaniwang estilo ng paggawa ni Hawks. Sa sandaling ito, si Jack, na palaging walang awa, ay biglang nalito, at nagsimula siyang maramdaman na tila unti-unting nagiging hindi pamilyar si Hawks. Hindi ko alam kung bakit. Gusto na akong kainin ng kapatid mo, kahit papatayin ka niya, pero parang walang pakialam ang kapatid mo. Mahina si Surui, ngumiti siya. Siyempre, may isa pang napakahalagang palatandaan na tila hindi mo napapansin. Anong clue? Kusang sumagot si Jack, at muling tumaas ang kanyang puso, masamang pakiramdam. Simple, sinabi ni Surui. Noong nag-uusap kami sa telepono kanina. Sinabi ni Hawks na pupunta siya rito sa loob ng 1 oras. Ngunit sa pagkakaalam ko, dapat ay nasa ilang lungsod pa rin siya sa Eastern Europe ngayon. 1 oras, bigyan mo siya ng dobleng oras, at baka hindi siya makapunta rito. Nang marinig ito, agad na nanghina si Jack na muntik na siyang matamba. Totoo yan. Alam niya kung nasaan si Hawks, natural, naiintindihan din niya na talagang imposible para sa kabilang partido na pumunta dito sa loob ng 1 oras. Kaya, pagkatapos ng 1 oras, ano ang naghihintay para kay Jack? Marahil, ang Black Hawk Team hindi para iligtas ka, kundi para patayin ka. Pagkatapos sabihin niyon, ibinaling ni Surui ang kanyang mukha upang tingnan, ang templo ng araw ay naghihintay, saan ibig sabihin na magpahinga ng kalahating minuto. Pagamat medyo pagod na sila ay nasa mataas na espiritu. Maglagay muli ng mga bala mula sa mga tropeyo na ipinadala sa amin ng organisasyon ng Tyrannosaurus, mayroon pa ring mahirap na labanan na naghihintay sa atin. Si Surui ang nagutos. Oo, ang Sun Temple ay sumigaw ng malakas. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Surui. Siyempre, bago iyon, kailangan kong bigyan ng malaking regalo si Hawks. Magana ituluan nga nagka, kinigablo nga dili maayo. Kaya kamano dili maayo sayo. Ginawa na lang siguro, di na taga na ginawa kay Yaw. Ginawa sa tao kita.